another day, another vlog, another chikahan na naman po tayo mga kababayan. Magandang araw po sa inyong lahat at sa mga fans po ni Inday Chris na Mahusay, also known as Speaking Koreana. Magandang araw po mga kababayan. So, ngayon po is Monday. So, simulan po natin ng chikahan at kumustahan. Magsisimula po tayo doon sa bagong upload, sa bagong pictures, sa bagong aura ni Inday Chris na Mahusay, also known as Speaking Koreana. Alam ko sa karamihan sa atin, sa mga fans, sa mga idolo ni Inday Chris na, sa mga marites out there, alam ko po na alam nyo kung anong bagong chika sa katawan ni Inday Chris na yung tato na inulan siya ng mga masasakit na salita. Nagsilabasan po yung mga basheret. Alam ko yung iba hindi naman talaga bashers. Alam ko yung mga magulang halos nagsasalita doon kasi ayaw nila ng mga ganoong tato. Alam ko naman kasi yung mga old fashion po yan dati, yung mga karamihan sa mga matatanda na, so hindi nila tanggap kasi yung mga tato na yan kasi ngayon lang kasi yan nauso. Kasi dati sa amin kasi sa bundok, pag makita namin yung isang tao na may tattoo, iniisip namin pag ang tao is may tattoo, kasi yan po yung namin na pag yung isang tao na may tattoo is galing po daw sa jail, sa prisuhan. Kaya yun po yung isang nakakaano ng tattoo dati, na pag may tattoo nakakatakot sila kasi galing po daw sa prisuhan. Yan po yung mga pamahiin ng unang panahon kasi hindi pa nila alam kung ano po yung mga art, ano po yung mga fashion na nakakahiligan ng mga tao. Pero ngayon kasi Gen Z na po, so usong-uso na po yan ngayon, usong-uso na po yung magagandang tattoo na yan. So hindi ko naman po masisisi yung ibang nagko-comment doon, yung sinasabi nila, dami kasing nababasa na hindi pagada na ito daw ay nakakapangit sa katawan, hindi Chris na sinisira niya yung beauty niya, marumi tingnan. Ang daming masasakit na salita. Meron pa doon na sinabi na parang hindi swerte yung mga magulang ni Chris na sa kanya dahil nga sa mga ginagawa ni Chris na sa katawan niya. So sa mga taong nagsasabi ng ganyan po is isipin niyo muna, wag muna kayong basta-basta na mag-comment ng hindi maganda tungkol sa dalaga. Bakit niya po nagawa iyon na magpapatato? Yan po sana yung intindihin niyo. Hindi po lahat na may mga tato is masasama, di ba po? Ang dami ko pong nakikita na meron ng mga tattoo sa katawan kasi nga po ito po ay isang way na mapakita nila, ma-express nila yung nararamdaman nila. Tapos yung mga tattoo na yan is meron po yung simbolo kung bakit sila po ay nagpapatato. Yan po. So, sa mga taong nagsasabi po talaga na hindi maganda talaga kay Chris na, wag kayong mag-aalala. Yung tattoo na yan is nasa panglabas na kaanyo lang yan, nasa balat lang po yan. Pero, yung totoong ugali po talaga ni Inday Chris na, mula noon hanggang ngayon, hindi po yan magbabago. Huwag kayong mag-alala. Yung ugali na ni Chris na, mula noong nakilala natin siya kasama si Sir Paul, hindi yan magbabago basta-basta. Siya na po yan. Yung nagbago lang is yung tattoo sa katawan niya. Alam ko, naintindihan ko naman si Chris na kung bakit niya po yun nagawa kasi nakahiligan niya na po. Kasi mayroon talaga pong tao na gustong-gusto ng ganyang mga art. Kasi ang daming napatato ngayon. So maganda naman tingnan, basta wag lang sobra-sobra. Wag naman halos siguro punuon yung kata. Kang Chris na naman is, makikita mo naman yung art talaga doon sa kamay niya. Mas maganda, lalong gumaganda yung tattoo niya kaysa dati. Kasi sabi niya, gift niya po yun sa kanyang sarili. Tapos, di ba may mga tattoo siya dati na watak-watak. So, yung mga tattoo na yun, tinakpan niya. Binura niya lahat ng mga memories na nandoon. Kasi ayaw na niyang balikan yung mga nakaraan, yung mga past na mga nangyari sa buhay niya. Kaya tinakpan niya. Tinakpan niya yung ng bagong pag-asa. Di po kung tandang tingnan yung mga dahon na nagsisimbolo ng na bagong buhay. Yun po yung nakakaano. Sa mga taong hindi po nakakaintindi, intindihin nyo muna ng maigi.
Kasi yung ibang tao nakakapagsalita ng hindi maganda kasi hindi nila tanggap. Ayaw din nila mangyari sa kanilang mga anak na magkaroon din ng ganyan kasi yung ano talaga nila is 'pag mayroon ng tattoo yung mga tao yan is tigasin na, masama na. Yan po yung mga ano, yung mga nakikita. Kasi gano'n ako, eh, dati gano'n din ako. Sa mga tao, takot ako 'pag mayroong tattoo, "Huwag kayong lalapit diyan kasi mayroong tattoo. Ano 'yan, maano 'yan, anong tawag doon, ang tawag doon na ano, masamang tao 'yan." Hindi na tuloy malalabas sa bibig ko yung ano, yung words na ano, yung gusto kong banggitin, oo. Huwag ka mapapahamak kayo 'pag lumapit kayo ng, sa kanya 'pag gano'n yung mga ano ko dati. Pero ngayon ay bago na po yung isip ko, kasi ang dami po mga professional pa po yung may mga tattoo ngayon. Kasi po yung mga nilalagay nila sa mga tattoo sa katawan na is sumisimbolo yan kung ano po talaga yung totoong buhay nila, totoong pagkatao nila. May mga ano yan, may mga meaning. Hindi yan basta-basta na magpapalagay ka lang yan. Sobrang sakit. Hindi na yan matatanggal. Matatanggal man yan, magkakaroon yan ng piklat sa katawan mo. So titiisin mo ba sa titiisin mo pa magpalagay ng ganyan kung wala yang meaning or wala yang simbolo sa buhay mo. Kaya nga po nagawa yan ni Inday Chris na hindi, wag niyong isama yung mga magulang ni Inday Chris na kasi nagpaalam po talaga si Inday Chris na sa mga magulang. Nung umpisa ayaw ng papa niya, pero nagawa talaga na paraan ni Inday Chris na explain niya ng mabuti sa papa niya bakit niya palagay siya ng ganyan. Tapos hindi naman ni lahat po andyan po, nagpatato siya kasama yung mga kaibigan niya, kasama si Ate Tata, nandun si Carding na nagbabantay sa kanya kasi alam natin yung nagtatato is mga lalaki. So, ang dami nakasuporta. So, alam ko, sa mga taong hindi talaga tanggap at iniisip nyo na masama si Chris na dahil sa ginawa niya, baguhin nyo na po yun. Hindi na po uso po ngayon ng mga ganyang salita. Alam ko, yung mga magulang na nanonood ng Mamahal Ka Chris na nasasaktan sila, kasi yung ano nila, yung pagtingin nila kay Chris na is parang anak na po. Sa nangyari na ito, kasi parang siguro ayaw nila na mabastos si Krishna, ayaw nila na matulad sa ibang tao si Krishna, sa ibang babae na napariwara. Pero nakikita natin kung gaano pinahalagaan ni Krishna yung buhay niya ngayon, paano niya iniingatan. Yung tattoo na yan, i-symbolize yan kung paano siya lumalaban sa buhay at tinakpan niya yung mga masamang nakaraan niya. Kaya nabuo niya yung mga bagong tattoo na yan, bagong pangarap niya sa buhay. Hindi pangit tingnan yung tattoo. Di ba po, nagandahan pa nga po si Sir Paul sa bagong tattoo niya. Bakit po ba sasabihin ng iba na pangit tingnan? Hindi nyo kasi nakita ng personal, pero yung bet talaga magpapatato. Gustong-gusto nila ng ganoon na style, yung ganong art. Ako mahilig ko, gusto ko magpatato pero takot ako sa karayom. Kaya yung iba nagsasalita na hindi maganda, pero alam ko gusto din nila pero takot sila sa karayom kasi ilang tusok yun, ilang session din yung ginawa ni Inday Krishna. Hindi pa nga po tapos. So makakaya mo ba na isa kang magpapatato kang ganyan? So bilib na bilib ako kay Krishna, nakayanan niya. So yan talaga, tigasin talaga yung babae na yan. Para lang yung mapailabas yung mga naramdaman niya, yung mga bagong pag-asa niya, itinato niya. So watch out, yung pag matapos yan, bonggang-bongga po yan. Yung mga dahon doon sa Japan, nandoon, nakadikit. Ang ganda tingnan, sobra. So, yun po, sana, suportahan na lang po natin si Inday Krishna. Kung saan masaya, kasi masaya naman po din si Sir Paul na nakita niya yung bagong tattoo ni Inday Krishna, napawaw nga po si Inday, maganda daw. So, kung saan masaya si Krishna, kasi taga-panood lang naman tayo, taga-suporta lang naman po tayo kay Inday Krishna. Kung saan siya masaya, di suportahan, go with the flow lang po tayo. Suportahan lang po natin siya, kasi sarili naman niya, alam niya kung anong ginagawa niya, alam niya yung ginagawa niya sa katawan niya, tapos sinabi niya pa, yung balat lang po ang nagbago, pero yung ugali niya ay hindi kailan magbabago. Yan po yung paghahawakan natin, mga kababayan.
yung mga salitang ganyan. At yun lamang po, magandang araw po mga kababayan.